Tita, magandang hapon at magandang hapon sa iyo alias Kayla o Neneng na lang. Magandang hapon din po, sir. Nasaan po yung tatay niya ngayon? Nasa Dingalan, Aurora pa po. Hindi pa rin nakakulong? Actually, sir, hindi niya po alam na nakuha ko na po siya. Ang alam ho ng tatay, nasa Baler ho siya, nag-aalis po. Kakonsyaba ko ho namin yung teacher niya para ho makuha ko ho siya. Nasaan po yung biological mother, nanay po? Nasa Leyte po, sa probinsya po namin. Iniwan siya doon sa tatay? Hindi naman po, sir. Ano po kasi, nung time po na bata pa po sila, naghiwalay po yung ate ko tsaka yung live-in partner niya na po yun. Kasi po binubugbog po yung ate ko. Tapos nag-decide po yung kuya ko na ipauwi yung ate ko sa province namin. Tapos nahati lang po yung anak niya. 5 po kasi anak nila. Nahati po sa 3 kasi hindi ho namin kaya financially ipauwi ng sabay-sabay. Tapos scholar pa ho ito ng simbahan. Kaya nag-decide po yung ate ko na sa amin ho sila. Tapos kinuha lang po sila nung papa niya. At what point po nalaman nyo na siya po ay binababoy ng kanyang sariling ama? Nalaman ho namin nung Monday, June lang po. Monday June, lang? Opo, June 3 po. So itinago niya for a long time? Opo. Tinago niya po. Tapos anong nalaman ho namin, nag-decide ho kami magkakapatid na puntahan ho siya. Kunin. Paano po nalaman? Sumulat siya sa inyo? Nag-text? Hindi yo. Yung po, sa pamangkin ko po na isa, sa atin niya po, may nag-chat po na tita nila. Asawa daw po ng tito niya po. Nag-chat po, nag-concern po na nag-chat po sa ate ko. Kayla, alias lamang po ito mga kapatid. Hindi ka pa nakausap ng mga taga-Women's and Children's Desk o DSWD, wala pang kumakausap sa iyo? Ay, po, sa ospital po meron po. Sa ospital meron. May nag-interview na sa iyo, mga meron police po ng Women's and Children's Desk. Okay. Bakit pinatagal mo pa kasi na dapat sa umpisa pa lamang nagsalita ka na? Ito po ay advice na rin para sa lahat ng manonood ng mga kabataan, mga magulang na pwedeng sabihin sa kanilang mga anak. Early on. Kasi po, natatakot din po ako magsalita po kasi kabisado ko na po yung ugali ng papa ko po. Nambubugbog po talaga siya. Sinong kasama niyo sa bahay? Dalawa lang kayo? 3 po. Sino yung isa pang kasama niyo sa bahay? Actually po, yung lola ko po, dito po yung bahay. Tapos meron pong bakating bahay, ayun po yung bahay ng tita ko. Doon po kami nag-stay in. 3 po kami doon. Yung kapatid ko, si papa, tas ako po. So, pag wala yung isang kasama niyo, doon na nangyaring kahayupan? Hindi po, pagtulog po yung kapatid ko. 9 years old pa lang po yung kapatid niya. Babae din po. Hindi mo man lang nakwento sa mga teacher mo? Hindi po. Yung umuwi lang po yung... takot? Opo. Yung umuwi lang po yung tita ko, doon lang po ako nagsabi. Sorry, but I have to ask this. Nung nalaman nung tatay mo na ikaw ay nabuntis niya, I'm sure nasabi mo sa kanya yon. Anong naging reaksyon niya? Anong sabi niya sa iyo? Wala po. Natulala lang po siya. Para pong kinakabahan siya. Yun lang? Opo. Pumunta na po kayo sa police? Opo. Nakapag-statement na rin po kami sa Dingalan, Aurora, tsaka din po dito po sa Caloocan. Kasi po 3 lugar po kung saan po nag-start siya. Meron po dito sa Caloocan, yung 8 years old po siya. Tapos po, yung sa Cavite po, yung pinakamatagal po kung saan po siya talaga nabuntis. Tas 6 months pa lang ho kasi sila sa Dingalan. Doon ko ho siya ni-rescue. Grabe to, matindi. Hindi ako makapaniwala. At 14 years old, tapos sariling ama mismo ang gumawa ng kahayupan sa kanya. Taga-Caloocan kayo ngayon, sa Caloocan kayo nakatira. Opo. Pero yung tatay niya nasa Dingalan pa po. Wala pa pong alam sa nangyayari. Dingalan sa Aurora po. Kabog Matawi po yung nila. Amin nga din sa Caloocan. Opo. Yung po yung nag-start, 8 years old po daw siya. Pwede makialam nga dito yung Caloocan. Opo. So doon lahat nag-umpisa. Nung 8 years old pa lang siya and then lumipat siya sa Aurora. Sa Cavite po. Sa Cavite po muna. Cavite. Tapos dun po, 6 months pa lang po sila sa Dingalan, Aurora. Di pati yung PNP Cavite rin kasi may nangyari din kahayupan sa Cavite. Kaya so from Caloocan, Cavite, Quezon. Opo, kaya po kami lumapit sa inyo, sir, kasi hindi po kami makapag-file dun sa Cavite kasi nga po, natatakot po siya pumunta din dun. Pwede po kaming sumama sa inyo. Pero dito sa Caloocan, umpisa natin kasi dito pa lang umpisa lahat. Opo. At the age of 8. Nakapag-statement na po kami dun.
babalik na ho sana kami doon ng Monday. Kaso po, naglangan ng karak po siya. From now on po, sasamahan namin kayo. Lahat ng mga galaw nyo, Thank you po so much. lahat ng mga appointment ninyo, kasama po kami, and then may kasama tayong police na magsiserve as security para ma-sure na wala mangyari sa kanya. May file ng maayos yung kaso hanggang sa makulong tong lalaki ito. Lieutenant Berengel, magandang hapon po, ma'am. Yes po, sir. Good afternoon po. Nakausap na po itong magtita saka itong pamangkin na biktima ng panghalay ng kanyang sariling tatay. Nakausap niyo na po, na-interview na po. Apo, sir. Apo. Ano po ngayon yung ginagawa ng ating kapulisan dyan sa Caloocan? Plan of action niyo po, ma'am. Sir, bali po, babalik na lang nga po sila dito. Ulit. Kasi po, for filing na po sila ng case. Yun po mga nangyari lang po dito sa Caloocan. Okay. Ano po yung kasong isasampa? Tatay po yung yung ng rape. So, incestuous rape po yung isasampa po natin kaso. So, ang kailangan nyo po ay bumalik sila para saan po ipagbalik nila? Diyan? Para po formal na mag-file po ng complaint sa fiscal po. Kailan po nyo gusto silang bumalik dyan? Sasamahan po kasi namin. Monday po. Sasamahan po namin sila dyan para maging okay ang kanilang seguridad pagpunta dyan. Yes, Pero huwag nyo po ibang telepono, kausapin namin kayo para doon sa schedule kung ano yung tamang oras na pagpunta namin dyan, and then para salubungin nyo kami para masecure din tong bata. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Maraming salamat po, Teniente Remy. Magandang hapon po, madam. Apo, magandang hapon din po, sir, Senator. Opo. Colonel Salazar, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon din po. Okay. Colonel, nakapag-file na ba ng kaso? Nakausap na ba kayo nitong ilalapit namin sa inyo magtita? Hindi pa? Hindi po, sir. Opo. Okay. So, pupunta po kami dyan, Colonel, kayo po mismo sasadyain namin at tutulungan niyo po kami, facilitate niyo po yung pagsampa ng proper cases against dito sa kanyang tatay. Ang gusto lang po namin, ma-secure po siya. Yes, sir. Pagpunta po namin dyan, na maging maayos po yung pag-file ng kaso. Yes, sir. Opo. Kasi napakasalbahe po ng tatay nito. Okay. Meron po kayong Women's and Children's Desk po dyan, ano? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. So dyan po kami didiretso sa inyong opisina, and then papatawag niyo po yung Women's and Children's Desk para interviewin siya at doon po siya kuha ng statement lahat. Sige po, Colonel. Yes, sir. Opo, sir. Opo. Salamat po, Colonel. Sir, welcome po kayo palagi always. God bless po, Colonel Salazar, sir. Captain De La Torre, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Nandyan ngayon yung tatay nitong bata. I don't know kung pwede ba natin arestuhin itong tatay, Colonel. Kasi kapapanganak lang to the other day itong bata na itong si tatay from Caloocan to Cavite hanggang dyan, nire-rape niya yung kanyang anak. Is it possible kung papayagan ng batas? Kung pasok pa sa tawag ng reglementary period dahil continuous naman po yung ginagawa niyang paghalay sa kanyang anak. Pwede pa ba natin kalawitin to mismo yung tatay? Ngayon, sir? Captain? Hello po, sir. Maging regular filing, sir. Dahil yung time of incident po nung Regular filing. Opo. Pwede po sa file ang regular filing. Sige po, Captain. Pagpunta po namin off-air, kakausapin namin kayo. Yung pagdating namin dyan, pakiready lang po yung Women's and Children's Desk, pati social worker, na siya mag-interview sa bata na makapag-file ng proper cases against dito sa tatay niya. Salamat po, Captain. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you. Okay, tita. 3 PNP grupo ng tutulong sa atin. Grupo ng Caloocan, grupo po ng Cavite, at grupo po ng Aurora. Wala siyang kawala rito. Wala siyang lulusatan dito. Lahat ng galaw niya sasama kami. Punta ka dun sa kabilang boat, tutulungan namin kayo. Sir, concern ko lang po. Tita. Kasi po, kakonsyabak po kasi namin yung teacher. Nag-aalala po sila sa safety. Ngayon po kasi wala pa pong alam yung tatay sa nangyayari na nakasumbong na po sa amin yung mga bata. Ngayon po, pag nalaman daw po, baka daw po magwala or tumakas na ho. Nag-aalala ho yung teacher sa safety Yun nga po nila. kaya tinanong ko kanina si Captain De La Torre, kung narinig niyo po, gusto ko sana makalawit, meaning ma-aresto na. Pero hindi raw. Pwede. Direct filing na lang. Ibig sabihin, magpa-file at pwede nga talaga siya magtago. Kahit na magtago siya sa lupalop ng Pilipinas,
Pag pinanating kaso sa korte at umakyat sa judge yung kaso at lalabasan siya ng warrant, 3 warrant na lalabas sa kanya. Warrant galing sa Caloocan, warrant galing sa Cavite, warrant sa Aurora. Yari ito. Ngayon, wag na ako kayo bumalik doon sa Aurora. May tinitirhan ba kayo dito? Opo. Good. Kung wala po, pwede namin kayo bigyan ng safe house. Nagawa na po namin ito. The whole duration habang dinidinig yung kaso, bigyan namin kayo ng safe house, tirahan, lahat secured. Okay po. Ngayon po kasi sir, yung baby niya po, premature po kasi. 7 months lang. Yan po yung DSWD papasok sa eksena. Okay po. Para tutulungan po yung bata, and then si alias Kayla, mabibigyan na rin po ng intervention, counseling, lahat po ng tulong na pwede maibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng DSWD, ibibigay po, evaluation, assessment, and all. Okay? Okay po. Sige po. Punta ko kayo dun sa kabilang booth. Kausapin kayo ni Odette. Okay?